Bongbong Marcos, ginulantang ang Senado at Kongreso. Grabe, ano tong ginawa mo, Pangulong Bongbong Marcos? Wala nang makakawala. Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. And to further encourage transparency, I intend to live stream the BICAM. So that's what I told them already. Akala nila tuloy pa rin ang dating laro, pero hindi na. Ganito nagsimula ang tila bulong-bulungan sa mga pasilyo ng Senado at Kongreso. Isang payag na tila simpleng anunsyo, pero yumanig sa mismong puso ng gobyerno. Walang kumurap, walang nagsalita. Dahil nang magsalita si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., alam ng lahat may mababago. Ang simula ng pagkagulat. Sa unang tingin, parang karaniwang update lang. BICAM hearings, ila-livestream. Pero teka, livestream? Ibig sabihin, wala nang taguan. Wala ng small committee na biglang sumusulpot pagkatapos ng sesyon. Kung baga sa laban, no more backdoor deals. Ngayon, bawat boto, bawat dagdag, bawat insert, makikita ng taong bayan. Pero bakit ngayon lang? Bakit ngayon lang binuksan ang pintuan ng liwanag? In an interview with reporters on Wednesday, October 15, Marcos says the Senate and House of Representatives both agreed to live stream the entire process to encourage transparency. Ang lumang sistema. Alam nating lahat sa tuwing may BICAM, may mga misteryosong sandali daw na tila nagkakaroon ng insertions, realignments, may mga proyektong bigla na lang di umano'y lumilitaw. Pero ngayon, sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, wala na yan. Wala na raw small committee, wala ng secret sessions, wala ng suspension muna bago may inaayos kami. Ngunit, bakit biglang ganito katapang ang tono ng Pangulo? Anong nag-udyok para gawin ito? Ngayon, sa gitna ng mga isyong bumabalot sa flood control projects at budget anomalies. To further encourage transparency, I intend to live stream the BICAM. So that's what I told them already. Lumabas ang tunay na dahilan. May mga nagsasabing dahil ito sa galit ng publiko. May mga nagsasabing gusto ng ating Pangulo na linisin ang pangalan ng administrasyon. Pero ayon sa kanya, transparency lang daw ang layunin upang mas mapalakas ang tiwala ng tao, sabi niya. Pero ang tanong, kaya ba ng gobyerno na harapin ang ganitong antas ng liwanag? Dahil kung bawat galaw ay nakabukas sa madla, wala nang lugar para sa mga lihim. At kung wala nang lihim, baka may mga pangalan na lalabas. Mga taong ayaw sanang makita sa kamera. There is no more small committee. Yung dating ginagawa that they have a BICAM, then they spend, then there's a small committee. Wala nang small committee. I have the agreement of the Senate President and the Speaker na ganun ang gagawin natin. We will live stream the entire process so that if there are questionable, shall we say, insertions or additions or all that, it will also be clear who moved, who made those changes or who proposed those changes so that people will know. At ito ang big reveal. Sa ilalim ng bagong patakaran, realigned na ang 255 bilyong pisong flood control projects, ibinuhos sa mga social programs, tulong, edukasyon, kalusugan. Pero may man nagsasabing hindi ito simpleng realignment, ito raw ay paglinis ng kasaysayan. Because this time, the President is not just watching, he's calling the shots. At habang pinapanood ng sambayanan ang bawat segundo ng live stream, ang mga dating nagtatawanan sa gilid ng bulwagan ngayon ay tahimik. Tahimik pero hindi payapa. No more small committee, sabi ni Pangulong Bongbong Marcos. Walang lusot, walang taguan, walang kita tayo bukas. Pero ang mas nakakatakot, ngayon malinaw na kung sino ang nagdadagdag at sino ang binabawas. Yung dating ginagawa that they have a BICAM, then they spend, then there's a small committee. Wala nang small committee. I have the agreement of the Senate President and the Speaker na ganun ang gagawin natin. We will live stream the entire process so that if there are questionable, shall we say, insertions or additions or all that, it will also be clear who moved, who made those changes or who proposed those changes so that people will know. Kung dati puro haka-haka, ngayon ay dokumentado, naka-livestream at walang atrasan. At habang umaandar ang kamera,
ang bayan ay nakamasid. Dahil kung totoo nga ang kasabihan na liwanag ang pinakamabisang sandata laban sa dilim, ngayon lang talaga sisikat ang araw sa Kongreso at Senado. Kaya bago mo isara ang artikulong ito, isipin mo kung ang Pangulo mismo ay handang ilantad ang proseso ng budget. Handa ka rin bang makita ang katotohanan na matagal mo nang pinagdududahan? Dahil sa susunod na live stream, baka hindi lang sila ang masusurpresa, baka tayo rin. Have mercy, O God, at purihin ang ating Panginoong Diyos. Ngunit sa lahat ng ito, sa transparency, sa hustisya, sa liwanag na ipinangako ng pamahalaan, may mas mataas na uri ng hustisya na hindi nakikita ng kamera, kaibigan. Ito ang hustisya ng ating Panginoong Diyos. Sabi nga sa Ecclesiastes 12 verse 14, sapagkat dadalhin ng Diyos sa paghatol ang bawat gawa, maging ito man ay mabuti o masama. Ang tao ay maaaring magtago sa likod ng proseso, sa likod ng committee, oposisyon, but God sees everything. At sa harap niya, walang small committee, walang closed door session, lahat lantad. Ngunit narito ang mabuting balita. Ang ating Panginoon Hesus ay hindi lang Diyos ng hustisya, siya rin ay Diyos ng awa. Kung ang mga may kapangyarihan ay sinusukat sa liwanag ng batas, tayo naman ay nililigtas sa liwanag ng biyaya. Kaya naman kaibigan, baka sa panonood mo nito, nakaramdam ka rin ng bigat na parang ikaw din ay may mga insertion sa puso na gustong itago. Pero gaya ng sinabi ng ating Panginoon Kristo, Mateo 11 verse 28, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagod at nabibigatan, at kayo'y aking bibigyan ng kapahingahan. Hindi mo kailangan magtago, kaibigan. Hindi mo kailangan magpanggap. Lumapit ka lang sa ating Panginoon Hesus. Isuko mo ang iyong puso, ang mga lihim, ang mga takot mo. At siya, ang ating Panginoon Hesus mismo, ang magpapakita ng tunay na pagbabago. Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong katotohanan na nagbibigay liwanag sa dilim. Turuan niyo po kaming maging tapat sa lahat ng aming ginagawa at huwag kaming matakot sa katotohanan. O aming Panginoon Diyos, salamat po sa iyong pag-ibig, sa iyong biyaya at sa iyong awa na laging bago araw-araw. Puspusin niyo po kami ng iyong banal na espiritu upang makalakad kami sa katwiran at katapatan, hindi para sa papuri ng tao, kundi para lamang sa kalulatian mo. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan, o aming Panginoon Diyos, sa inyo pong kabutihan sa amin at inyo pong patuloy na gabayan ang aming bansa, ang bawat puso ng mamayang Pilipino. At salamat, Panginoong Diyos, sa pagdinig ng aming mga panalangin at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala, sapagkat ito po ang aming samuthiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Bago natin ipagpatuloy, kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinakakontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon. Bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo, kaibigan, ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy. Siyang aking patnubay, siyang aking gabay, siya ang tanging Panginoon, magpakailanman.